Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig at taga-subaybay? Muli po kaming nagbabalik dito sa inyong paboritong channel upang maghatid ng isang bagong kwentong tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, may mga araw raw sa buhay natin na gusto nating burahin sa kalendaryo. Mga petsang nagpapaalala ng sakit, ng pighati, ng isang malagim na nakaraan. Pero paano kung ang mismong araw na kinamumuan mo ang siyang magiging susi pala sa iyong kalayaan? At paano kung ang pag-ibig na matagal mo nang kinalimutan ay babalik para isulat muli ang iyong tadhana? Ito ang kwento ni Lihim sa aming pinakabagong serye, ang Kaarawan na muling isinulat. Lihim, gumising ka nga riyan. Babae ka. Tanghali na. Ang sigaw na yon ang pumunit sa manipis na hibla ng kanyang panaginip. Isang sigaw na mas matinis pa sa alarmang hindi niya kailanman ginamit. Mas masakit sa tengang pakinggan kaysa sa kalampag ng mga kaldero. Dahan-dahang iminulat ni Lihim ang kanyang mga mata. Hindi ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na siwang ng bintanang yari sa yero ang sumalubong sa kanya, kundi ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na laging dumarating sa tuwing sasapit ang araw na ito. Ika-24 ng Oktubre, ang kanyang kaarawan. Para sa iba, ito ay araw ng selebrasyon, araw ng mga regalo, ng mga pagbati, ng mga cake at kandila. Ngunit para kay Lihim, ito ay isang sumpa, isang taunang paalala ng araw na kinuha sa kanya ang lahat. Bumangon siya mula sa manipis na banig na nagsisilbi niyang higaan sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan. Ang bawat galaw niya ay mabagal. Tila bapasan niya ang buong mundo. Napatingin siya sa isang maliit at lumang kalendaryong nakasabit sa pader na may mga mantsa ng anay. Binilugan ng pulang tinta ang petsa ngayon. Isang bilog na para sa kanya ay simbolo ng isang walang katapusang siklo ng kalungkutan, ang amoy ng nasusunog na gulong, ang nakakasilaw na ilaw ng ambulansya, ang mahinang iyak ng isang batang babae na tinatawag ang kanyang nanay at tatay. Napapikit siya ng mariin, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. 17 taon na ang nakalipas, ngunit ang mga imahe ay sariwa pa rin. Tila kahapon lang nangyari. Ang kaarawan niya, ang naging kamatayan nila. Ano ba? Hindi ka pa bababangon dyan? Akala mo prinsesa ka. Bumaba ka rito at ipagtimpla mo ako ng kape. Ang boses ni Tia Halina. Ang boses na naging soundtrack ng kanyang miserableng buhay mula noong araw na yon. Walang imik na tumayo si Lihim at inayos ang sarili. Hindi na siya nagabalang tumingin sa salamin. Alam na niya ang makikita niya roon. Isang dalagang may mga matang walang kislap, isang mukhang pinagluma na ng pagtitiis. Pagbaba niya, tumambad sa kanya ang karaniwang itsura ng sala. Mga bote ng alak na walang laman sa mesa, mga upos ng sigarilyo sa sahig, at ang maasim na amoy na kumakapit sa bawat sulok ng bahay. Nakaupo si Halina sa isang upuang plastik, sa bunot ng buhok na tila hindi pa nasusuklayan sa loob ng isang linggo. Sa wakas, akala ko nag-ugat ka na roon sa lungga mo. Bungad nito sa kanya, hindi man lang siya tinitingnan. Kape, bilisan mo. Tumangulang si Lihim at dumiretso sa kusina. Habang nagpapakulo ng tubig, narinig niya ang pagkausap ni Halina sa telepono. Pabulong, ngunit sapat na para marinig niya ang desperasyon sa boses nito. Hindi. Wala pa. Bigyan niyo pa ako ng isang araw. Isang araw lang. Babayaran ko kayo. Oo, may paraan ako. Siguradong paraan. Nang ilapag ni Lihim ang kape sa harap nito, bigla siyang hinablot ni Halina sa braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila bakal. Ikaw, sabi ni Halina. Ang mga mata nito'y nanlilisik. Ikaw ang solusyon sa lahat ng problema ko. Hindi nakakibos si Lihim.
Ang tanging nagawa niya ay titigan ang mukha ng kanyang tiyahin, isang mukhang kinakikitaan ng kasakiman at kabaliwan. May inihagis si Halina na isang malaking brown envelope sa ibabaw ng mesa. Kumalat ang laman niyon, mga papeles at isang litrato. Ano po ito? Nanginginig na tanong ni Lihim. Ang kalayaan mo, sagot ni Halina na may ngiting demonyo sa labi. At ang kaligtasan ko. Pinulot ni Lihim ang litrato. Malabo ito, tila kuha mula sa malayo. Isang malaking mansyon na napapaligiran ng matataas na pader. Ang mansyon sa dulo ng panaginip. Ang pinakamalaking bahay sa kabilang ibayo ng ilog, sa bayan ng Dalawang Sapa, isang lugar na tinitingala lang ng mga tulad niya. Magpapakasal ka, deklara ni Halina, na bitawan ni Lihim ang litrato. Ano po? Ang may-ari ng mansyon na yan, isang misteryosong milyonaryo, mayaman, pero may depekto. Tumawa si Halina ng mapakla. Lumpo. At laging nakamaskara dahil nasunog daw ang kalahati ng mukha. Hindi siya lumalabas. Walang nakakakilala. Pero handa siyang magbayad ng 10 milyon para sa isang asawa. 10 milyon. Ang halaga ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lihim. Hindi ko po kaya. Anong hindi mo kaya? Sigaw ni Halina at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lihim. Wala kang ginawa sa buong buhay mo, kundi maging palamunin dito. Ito na ang pagkakataon mong magbayad. 10 milyon, Lihim. Kapag nakuha ko yon, malaya ka na. Hindi mo na makikita ang pagmumukha ko kahit kailan. Hindi ba yan ang gusto mo? Hinawakan ni Lihim ang namumula niyang pisngi. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga papeles, isang kontrata ng kasal. Lumapit siya sa basag na salamin sa dingding at tinignan ang kanyang refleksyon. Isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Isang estrangherong pagod na sa buhay. Ang kalayaan, kapalit ng pagpapakasal sa isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking lumpo at may nakatagong mukha. Isa bang mas magandang kulungan ang ipapalit niya sa impyernong ito? Pero ang isiping hindi na niya muling maririnig ang boses ni Halina, na hindi na niya muling mararamdaman ang mga kamay nito. Iyon ay isang pangako ng langit. Pumirma ka na. Inilapag ni Halina ang isang ballpen sa harap niya. Ang dulo nito ay nakatutok sa linya kung saan dapat isulat ang kanyang pangalan. Nakatitig lang si Lihim sa kontrata. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay manhid. Hinawakan ni Halina ang kamay niya at sa pilitang isinara ang mga daliri niya sa paligid ng ballpen. Idiniin nito ang panulat sa kanyang palad. Pumirma ka na. Ulit ni Halina. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. Pumirma ka o pareho tayong mamamatay sa lansangan. Mamili ka. Ang banta ni Halina ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa sa alinsangang dala ng katanghalian. Ngunit hindi ang takot sa kamatayan sa lansangan ang nagtulak kay Lihim. Ito ay ang pagod. Isang pagod na bumalot sa kanyang kaluluwa sa loob ng 17 taon. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Halina. Hindi siya pumirma. Sa halip tumalikod siya at walang imik na umakyat sa hagdanan. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Hindi niya pinansin ang mga sigaw nito. Tuloy-tuloy siyang umakyat, hindi sa kanyang bodega, kundi sa isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo na patungo sa bubungan. Ito ang kanyang kanlungan. Ang nag-iisang lugar sa bahay na yon na hindi abot ng anino ni Halina. Dito, sa ibabaw ng kalawanging yero, sa ilalim ng bukas na kalangitan, nakakahinga siya. Umupo siya sa gilid ng bubong, ang mga paa niya'y nakalambitin. Mula roon, tanaw niya ang kabuuan ng kanilang lugar. Mga dikit-dikit na bahay, mga nagtatakbuhang bata sa eskinita.
ang maruming ilog na humahati sa kanilang bayan. Sa malayong pampang, naroon ang mansyon, malaki at marangya, tila isang kastilyo mula sa ibang mundo. Napabuntong hininga siya. Ang alok ni Halina ay isang laso na nakabalot sa pangako ng lunas, isang pagtakas na may katumbas na panibagong pagkakakulong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, isang ibang mundo ang nabuo. Isang mundo ng mga murang damo, ng amoy ng lupa pagkatapos ng ulan at ng halakhak ng mga bata. Ang kanlungan ng pag-asa, ang ampunan. Doon, sa loob ng ilang taon matapos ang aksidente, nakahanap siya ng kapayapaan at doon niya nakilala si Bantayog. Si Yog. Payat, laging may galos sa tuhod at may mga matang mas nangungusap pa kaysa sa kanyang bibig. Siya ang naging anino ni Lihim, ang tagapagtanggol niya sa mga batang mapang-asar, ang kahati niya sa bawat piraso ng tinapay, ang kasama niya sa pagnanakaw ng bunga ng sampalok sa bakuran. Isang hapon, sa ilalim ng kanilang paboritong puno ng sampalok, umiiyak si Lihim. Nalaman niyang kukunin na siya ni Halina, ang nag-iisang kamag-anak na natira sa kanya. "Huwag kang umiyak, Lim," sabi ng batang si Yog noon. Pinupunasan ang mga luha niya gamit ang marusing nitong kamay. "Babalikan kita," pangako. "Paano?" tanong niya sa gitna ng mga hikbi. Kumuha si Yog ng isang dahon ng sampalok. Maingat itong inikot at isinuot sa palasingsingan ni Lihim na parang isang tunay na singsing. "Pag malaki na tayo, papakasalan kita, itatakas kita, bibilhin ko yung pinakamalaking bahay at doon tayo titira. At araw-araw, bibilhan kita ng cake para laging birthday mo." Napangiti si Lihim sa alaala. Noon, ang salitang birthday ay hindi pa masakit pakinggan. Ang salitang pangako ay sapat na para bigyan siya ng pag-asa. Pero lumipas ang mga taon, ang singsing na dahon ay natuyo at naging alabok. Ang mga sulat na inaasahan niya ay hindi dumating. Ang pangako ay nanatiling isang pangako lamang ng isang bata, isang bulong na tinangay na ng hangin. Ngayon, isa na namang panukala ng kasal ang nasa harap niya. Hindi mula sa isang batang nangako sa kanya ng cake araw-araw, kundi mula sa isang demonyong nag-aalok ng 10 milyong piso. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na sanay sa paglalaba, pagluluto at paglilinis. Mga kamay na may mga kalyo at peklat mula sa init at pagod. Napakuyom siya. Ang pangako ni Yog ay isang panaginip. Ang alok ni Halina ay isang bangungot na totoo. Ngunit sa pagitan ng panaginip na gumuho at bangungot na nararanasan, may isang bagay na malinaw. Kailangan na niyang magising. Matagal siyang nanatili sa bubungan, hinahayaang dampian ng hangin ang kanyang mukha, pinakikinggan ang ingay ng buhay sa ibaba. Hinintay niyang lumubog ang araw, pinanood ang pagpalit ng kulay kahel na langit sa malalim na kulay ube. Sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso, ang pagbuo ng isang desisyon. Hindi ito para sa 10 milyon, hindi ito para kay Halina. Ito ay para sa kanya, para sa batang babae na umiyak sa ilalim ng puno ng sampalok, para sa dalagang pagod ng umasa. Bumaba siya mula sa bubungan. Ang bawat hakbang niya pababa sa hagdan ay may bigat, may katiyakan. Naabutan niya si Halina sa sala, naglalakad pabalik-balik na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Nang makita siya nito, huminto ito at tinitigan siya, may pagbabanta at pag-aabang sa mga mata. Hindi nagsalita si Lihim. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Pinulot niya ang kontrata. Tinitigan niya ang blangkong linya sa tabi ng kanyang pangalan. Lihim Alpas. Isang pangalan na tila kabalintunaan. Paanong naging Alpas o kalayaan ang apelyido niya kung buong buhay niya ay nakagapos siya? Pinulot niya ang ballpen. Malamig ito sa kanyang mga daliri. Isang huling buntong hininga. At pagkatapos ay pumirma siya.
Ang mga letra ng kanyang pangalan ay isinulat niya ng may diin. Bawat kurba ay tila isang pagputol sa kadenang matagal nang nakapulupot sa kanya. Itinulak niya ang kontrata pabalik kay Halina. Kinuha ito ng kanyang tiyahin at tinitigan, hindi makapaniwala. Isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Halina, isang nangiting nakakakilabot. Matalinong desisyon, sabi ni Halina. Niyayakap ang mga papeles na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinarap siya ni Lihim. Ang mga mata niya ay malamig at walang emosyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng takot. Ang 10 milyon, sabi niya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit matatag. Pagkatapos niyon, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo kahit kailan. Natigilan si Halina sa kanyang sinabi. Ang nangiti nito ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkairita. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumalikod na si Lihim at naglakad pabalik sa kanyang bodega sa ilalim ng hagdan. Isinara niya ang pinto at sa dilim ng kanyang maliit na silid, pinakawalan niya ang isang luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang luha lamang. Para sa pangakong napako, para sa pangarap na isinuko, at para sa kalayaang binili niya sa napakamahal na halaga. Walang engrandeng seremonya, walang mga bisita, walang puting karwahe o nag-uumapaw na bulaklak. Ang araw ng kasal ni Lihim ay dumating na kasing tahimik at kasing lamig ng hanging amihan bago ang bukang liwayway. Isang itim na sasakyan ang sumundo sa kanya. Hindi man lang siya pinayagang magdala ng kahit anong gamit. Lahat ng kailangan mo ay nandoon na. Sabi lang ni Halina na halatang atat na atat nang makuha ang kanyang bayad. Nakasakay sila sa kotse, ngunit walang nagsasalita. Si Halina ay abala sa pagbibilang ng mga perang wala pa sa kamay niya. Habang si Lihim naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pamilyar na mga dumi at gusot ng kanilang bayan na unti-unting napapalitan ng malilinis na kalsada at malalaking bahay. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang nagtataasang bakal na tarangkahan, bumukas iyon ng walang ingay, na tila ba inaasahan na ang kanilang pagdating. Ang mansyon sa dulo ng panaginip ay mas nakakamangha sa malapitan. Ito'y hindi isang bahay, ito'y isang palasyo, matayog at tila may sariling buhay. Sa loob, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nakasuot ng unipormeng itim. Siya si Mang Nestor, ang magiging katiwala. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sumunod po kayo sa akin, sabi nito sa mahinang boses. Dinala sila sa isang malawak na silid na may matataas na bintana at mga antigong kasangkapan. Sa gitna ng silid, nag-aantay ang isang abogado na nakaupo sa isang mesa. At sa tabi nito, naroon ang kanyang mapapangasawa. Nakaupo ito sa isang modernong wheelchair. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. At gaya ng sinabi ni Halina, ang buo nitong mukha ay natatatakpan ng isang makinis at pilak na maskara na walang anumang ukit o disenyo. Tanging mga butas lamang para sa mga mata. Ngunit hindi maaninag ni Lihim kung ano ang nasa likod ng mga iyon. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang kandungan, balot ng itim, nagwantes na gawa sa katad. Hindi ito gumalaw, hindi ito nagsalita. Isang estatwa ng misteryo at yaman. Naramdaman ni Lihim ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito na ang lalaking pag-aarian ng kanyang buhay mula ngayon. Ang seremonya, kung matatawag man itong seremonya, ay tumagal lamang ng 10 minuto. Binasa ng abogado ang mga legal na dokumento sa mabilis at monotonong boses. Nang tanungin si Lihim kung tinatanggap niya ang lalaki bilang kanyang asawa, isang halos hindi marinig na opo ang lumabas sa kanyang bibig. Nang tanungin ang lalaki, isang simpleng tango lang ang isinagot nito. Dumating ang oras ng pagsuot ng singsing.
Inabot ng abogado ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ng lalaking nakamaskara. Sa loob, isang simpleng singsing na gawa sa puting ginto ang naroon. Kinuha nito ang kamay ni Lihim. Ang pagkakahawak nito, kahit sa ibabaw ng guwantes, ay malamig. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos noon, ibinigay ng abogado ang isang tseke kay Halina. Dinampot iyon ni Halina na nanginginig ang mga kamay sa tuwa. Tinitigan niya ang mga numero at isang nanggisi ang muling sumilay sa kanyang mukha. Hindi man lang ito lumingon kay Lihim. Wala ni isang salita ng pamamaalam. Naglakad ito palabas ng silid na iyon at palabas ng buhay niya na parang hindi siya umiral. Naiwan si Lihim na nakatayo roon kaharap ang kanyang asawang walang mukha. Binibining Lihim, nagsalita si Mang Nestor. Kung maaari po ay ihatid ko na kayo sa inyong silid. Tumango si Lihim. Sinundan niya ang katiwala paakyat sa isang malawak na hagdanang gawa sa marmol. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng karangyaan, mga painting, mga vase, mga chandelier. Ngunit ang lahat ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ito po ang inyong silid. Ang silid po ng Ginoo ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi po siya nagpapaistorbo sa gabi. Kung may kailangan po kayo, i-dial nyo lang po ang 0 sa telepono sa loob. Iniwan siyang mag-isa ni Mang Nestor. Dahan-dahang pinihit ni Lihim ang doorknob at pumasok sa loob. Ang silid ay mas malaki pa sa buong bahay nila ni Halina. May isang king-size bed sa gitna, isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit at sapatos, at isang banyong may bathtub. Ang lahat ay para sa kanya. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng lahat ng yon, hindi saya ang naramdaman niya, kundi isang matinding kalungkutan. Nagpalit siya ng isang simpleng pantulog mula sa aparador at humiga sa malambot na kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, pinakiramdaman ng katahimikan ng gabi. Malaya na siya kay Halina. Ngunit mas nag-iisa siya ngayon kaysa dati. Ipinagpalit niya ang isang hawla para sa isang mas malaki, mas maganda, at mas malamig na hawla. Ilang oras siyang gising, nakatitig lang sa kisame. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya, dala ng matinding pagod sa isip at katawan. Sa kalaliman ng gabi, isang ingay ang gumising sa kanya. Isang mahinang tunog ng paggulong sa sahig na gawa sa kahoy sa labas ng kanyang silid. Umupo si Lihim sa kama. Pinakiramdaman ng paligid. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang ingay. Masyadong ritmiko para maging yabag ng paa. Tila tunog ng gulong. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinisigurong hindi lilikha ng anumang ingay. Maingat siyang naglakad papunta sa pinto. Ang sahig ay malamig sa kanyang mga paa. Idinikit niya ang kanyang tenga sa makapal na kahoy. Wala siyang marinig. Katahimikan. Baka guni-guni niya lang. Baka nananaginip lang siya. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya. Marahan niyang pinihit ang doorknob. Dahan-dahan, tinitiyak na hindi ito gagawa ng kahit anong ingay. Nang bumukas ito ng bahagya, sumilip siya sa maliit na siwang. Ang mahabang pasilyo ay naliligo sa malamlam na liwanag na nagmumula sa mga pader, sapat lang para makita niya ang mga anino. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Ang anino ng isang wheelchair. Nakatigil ito. Direktang nakatapat sa pinto ng kanyang silid. Hindi makahinga si Lihim. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Bakit siya naroon? Ano ang kailangan niya? Bakit hindi na lang siya kumatok? Ang presensya nito sa gitna ng katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Pakiramdam niya ay tumagal ng 1 oras ang pagtigil nito roon, bagamat marahil ay ilang segundo lamang iyon. Nakatitig lang siya sa anino, hindi kumukurap, halos hindi humihinga. Naghihintay siya, naghihintay sa kung anong susunod na mangyayari. Pagkatapos, kasing tahimik ng pagdating nito, ang anino
ay nagsimulang gumalaw muli. Dahan-dahan itong umikot at nagpatuloy sa paggulong palayo, patungo sa kabilang dulo ng pasilyo hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa isang likuan. Naiwan ang katahimikan. Isinara ni Lihim ang pinto nang walang ingay at isinandal ang kanyang likod dito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Sino ang lalaking pinakasalan niya? Ano ang nasa likod ng maskara at ng katahimikan nito? Bumalik siya sa kama, ngunit alam niyang hindi na siya muling makakatulog. Niyakap niya ang unan at sa unang pagkakataon, sa loob ng mansyon na yon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi takot mula sa pananakit o sigaw na kinalakihan niya kay Halina. Ito ay takot sa hindi niya alam. Takot sa misteryong bumabalot sa kanyang asawa. At sa gabing iyon, sa kanyang malawak at marangyang silid, naintindihan ni Lihim na ang kanyang bagong buhay ay hindi lang pala isang ginintuang hawla. Ito rin ay isang bahay na puno ng mga lihim. Lumipas ang mga araw na parang mga patak ng ulan sa bintana. Magkakasunod, magkakatulad at malamig. Ang buhay ni Lihim sa mansyon ay naging isang tahimik na rutina. Gigising siya sa umaga, kakain ng almusal na laging nakahain na para sa kanya, maglalakad-lakad sa malawak na hardin at magbabasa ng mga libro mula sa maliit na koleksyon sa kanyang silid. Ang kanyang asawa ay nanatiling isang anino. Nakikita niya ito paminsan-minsan sa pasilyo o sa sala. Laging nasa wheelchair, laging nakamaskara. Hindi pa rin ito nagsasalita. Ang tanging paraan ng komunikasyon nito ay sa pamamagitan ng mga maiikling sulat na iniiwan sa isang maliit na silver tray sa labas ng kanyang pinto. Nakahain na ang hapunan. Huwag mo akong hintayin. May mga damit na ipinadala para sa'yo. Nasa aparador na. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang kay Mang Nestor. Magagalang ang mga salita, ngunit walang kabuhay-buhay, walang emosyon. Tila mga utos na isinulat ng isang makina. Ngunit isang hapon, habang naglalakad si Lihim pabalik sa kanyang silid, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Napadaan siya sa tapat ng isang saradong pinto na alam niyang silid-aklatan o opisina ng kanyang asawa. At mula sa loob, may narinig siyang isang himig. Hindi ito musika mula sa radyo. Ito ay isang mahinang paghimig. Isang pamilyar na tono na matagal na niyang hindi naririnig. Isang kantang pambata na madalas nilang kantahin ni Yog sa ampunan habang naglalaro. Huminto si Lihim sa paglakad. Idinikit niya ang kanyang sarili sa pader, pinakikinggan ng mabuti. Ang himig ay putol-putol, tila ba hindi sinasadyang kumawala mula sa lalamunan ng kung sino mang nasa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ito. Napailing si Lihim. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. Marahil ay marami lang talagang nakakaalam ng kantang iyon. Kinagabihan, nakatanggap na naman siya ng sulat sa silver tray. Ngunit sa pagkakataong ito, habang hawak niya ang maliit na papel, isang bagay sa sulat kamay nito ang napansin niya. Ang pagkakasulat ng letrang L sa pangalan niyang Lihim. May kakaibang kurba ito sa dulo. Si Yog, ganitong-ganito siya magsulat ng L noon. Lagi ko siyang inaasar dahil mukha raw itong buntot ng butiki. Muli, iwinaksin niya ang isiping iyon. Imposible. Isang nagkataon lang. Masyado na siyang maraming iniisip. Ngunit ang mga nagkataon ay nagsimulang magsunod-sunod. Isang araw, naubusan siya ng sabon sa kanyang banyo. Tinawagan niya si Mang Nestor para magtanong kung saan merong extra. Ay binibini, pasensya na po at hindi ko na-check. Kung hindi niyo po mamasamain, maaari po kayong kumuha muna sa cabinet sa banyo ng Ginoo. Marami pong stock doon. Nag-alangan si Lihim. Ang pumasok sa personal na espasyo ng kanyang asawa ay tila isang paglabag. Ngunit wala siyang pagpipilian. Maingat siyang pumasok sa silid nito. Mas madilim ito
at mas simple kaysa sa kanya. Ang tanging amoy na naiiwan sa hangin ay amoy ng lumang libro at disinfectant. Pumasok siya sa banyo nito. Sa loob ng salaming cabinet, nakahanay ang mga mamahaling pabango at toiletries. Ngunit sa isang sulok, sa likod ng lahat ng yon, may isang bagay na hindi nababagay doon. Isang parisukat na bareta ng sabon na nakabalot sa murang papel. Ang tatak, Sampaguita. Ang mismong sabon na ipinamimigay sa kanila sa kanlungan ng pag-asa. Ang amoy na kumakapit sa kanilang mga damit at balat nung mga bata pa sila. Kinuha niya ito at inamoy. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang imahe ni Yog na tumatawa, ang pakiramdam ng magaspang na dahon ng sampalok sa kanyang daliri. Hindi ito maaaring maging isang nagkataon lamang. Masyado ng marami. Ang himig, ang sulat kamay, ang sabon, ang takot na naramdaman niya noong unang gabi ay unti-unting napapalitan ng isang nakakabaliw na pagtataka at isang maliit, mapanganib na kislap ng pag-asa. Nang gabing iyon, hindi naging mapayapa ang kanyang pagtulog. Dinalaw siya ng kanyang paulit-ulit na bangungot, ang nakakabinging tunog ng bumibigay na preno, ang pagsalpok ng metal sa metal, ang pagtilapon ng mga basag na salamin na parang mga bituin sa dilim, ang boses ng kanyang ina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ah! Napabalikwas siya ng bangon, humihingal, basa ng pawis. Ang dibdib niya ay umaakyat baba at ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang asawa. Mabilis na iginugulong ang wheelchair papunta sa kanyang kama. Ang pilak na maskara ay kumikinang sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakatitig ito sa kanya. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa postura nito, sa paraan ng paghilig ng ulo nito, nakita ni Lihim ang isang bagay na hindi niya pa nakikita rito dati. Pag-aalala. Inabot nito ang kamay. Tila ba aaluin siya, ngunit bigla itong huminto sa hangin at ibinaba rin kaagad. Sa halip, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Lihim ang ginawa nito. Ikinuyom nito ang mga kamay sa sobrang pag-aalala o tensyon at narinig niya ang mahinang paglagutok ng mga buto nito sa daliri 1 beses, 2 beses. Ang tunog na yon, ang kilos na yon, ang pamilyar na ugali ni Bantayog kapag siya ay ninenerbiyos. Natigilan si Lihim. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang mga luha niya ay tumigil sa pagpatak. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, hindi na bilang isang nakakatakot na estranghero, kundi bilang isang palaisipan na bigla na lang nagkaroon ng sagot. Ang lalaki ay tila napansin ang kanyang pagkatulala. Mabilis itong tumalikod at walang imik na lumabas ng silid. Isinasara ang pinto ng marahan sa likuran nito. Ngunit para kay Lihim, huli na ang lahat. Ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang kilos na yon, isang maliit, walang kamalay-malay na kilos, ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Hindi niya namalayan ang sarili niyang napangiti sa gitna ng kanyang mga natuyong luha. Isang nangiti ng hindi makapaniwala, ng pagkalito at ng isang pag-asang akala niya ay matagal nang namatay. Bumagsak siyang muli sa kama, hindi na dahil sa takot ng kanyang bangungot, kundi dahil sa bigat ng revelasyong gumugulo ngayon sa kanyang isipan. Ikaw ba yan? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang silid, isang bulong na puno ng pangungulila at pag-asa. Kung siya nga iyon, bakit? Bakit kailangang magtago sa likod ng maskara at ng katahimikan? Bakit kailangang dumaan sa lahat ng ito? Ngunit ang mga tanong na yon ay hindi na mahalaga sa ngayon dahil sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa mansyon, hindi natakot ang naramdaman ni Lihim bago matulog. Sa halip, ito ay pananabik.
pananabik sa kung anong katotohanan ang naghihintay sa kanya sa paggising niya bukas. Kinabukasan, may kakaibang gaan sa pakiramdam ni Lihim. Ang mansyon na dati tila isang malamig na mausoleum ay biglang nagkaroon ng kulay. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila may itinatagong ngiti. Ang bawat katahimikan ay tila may ibinubulong na pangako. Ang dating takot niya sa kanyang asawa ay napalitan ng isang mapaglarong pag-usisa. Sa almusal, habang kumakain siyang mag-isa, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang itsura nito sa likod ng maskara. Nandoon pa kaya ang pilyong ng ngiti ni Yog? Ang mga matakayang iyon ay pareho pa rin sa mga matang nangako sa kanya sa ilalim ng puno ng sampalok? Ngunit ang panibagong kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Isang ugong ng sasakyan sa labas ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Sinundan iyon ng malakas at aroganteng boses mula sa ibaba. Isang boses na kilalang kilala niya. "Lihim, Apo, nasaan ka na? Dinalaw kita." Nabitawan ni Lihim ang kanyang kubyertos. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Si Halina. Bumaba siya sa hagdanan at naroon nga ito sa gitna ng engrandeng foyer. Pinagmamasdan ang bawat sulok na may naniningkit na mga mata na para bang tinatantiya ang halaga ng bawat palamuti. "Tiya Halina," sabi ni Lihim. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang init. "Anong ginagawa mo rito?" "Aba, syempre, binibisita ang paborito kong pamangkin," sabi ni Halina na may pekeng ngiti, ngunit ang mga mata nito ay malamig. At para na rin kamustahin ang asawa mo. Idiniin nito ang huling salita na may halong pang-aalipusta. Sakto namang lumabas mula sa isang silid ang kanyang asawa na nasa kanyang wheelchair. Huminto ito sa di kalayuan, isang tahimik na tagamasid. "Oh, ayan pala ang mapalad na Ginoo," sabi ni Halina. Lumapit ito sa wheelchair. "Kamusta ka na, iho? Maganda ba ang alaga sa'yo ng pamangkin ko? Sigurado akong nasusuklian niya ng tama ang 10 milyon mo." Walang naging reaksyon ng lalaking nakamaskara. Hindi man lang ito gumalaw. "Ay oo nga pala," patuloy ni Halina na tila nangaasar. "Hindi ka pala nagsasalita at lumpo. Sayang. Ganyang karaming pera, pero hindi mo man lang mayakap ang asawa mo." "Tiya, tama na," maring sabi ni Lihim. Lumapit siya para harangan ang kanyang tiyahin. Ito ang unang pagkakataon na hayagan niya itong sinuway. Bakit? Nahihiya ka ba sa kanya?" Bulong ni Halina sa kanya. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatagal. May kailangan lang ako." Dinala ni Lihim si Halina sa sala, malayo sa kanyang asawa. "Anong kailangan mo?" tanong niya kaagad. "Simple lang," sabi ni Halina, na wala na ang pagkukunwari nito. "Kulang ang 10 milyon. May mga interes pa akong kailangang bayaran. Kailangan ko pa ng 2 milyon. "Wala akong pera," sagot ni Lihim. "Ikaw wala. Pero ang asawa mong pipi at lumpo, marami." Tumawa si Halina. "Humingi ka sa kanya. Sigurado akong ibibigay niya. Ano ba naman ang 2 milyon sa isang tulad niya? 'Di ba? 1% lang yan ng halaga mo. Hindi ako hihingi. Umalis ka na." "Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan," giit ni Halina. Tumataas na ang boses. Nagpalinga-linga si Mang Nestor na tila hindi alam ang gagawin. Si Lihim ay nanatiling matatag. "Umalis ka na, tiya." Sa galit, dinampot ni Halina ang isang tasang may mainit na tsaa sa mesa. "Huwag mo akong sinusubukan, Lihim." "Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako dito? Sa harap ng asawa ko?" Hamon ni Lihim. Naramdaman niya ang pag-akyat ng tapang na matagal na niyang kinimkim. Sa pagkakataong yun, tila may naputol sa isip ni Halina. Sa halip na ibato ang tasa, ikinilos nito yon na
para bang ibubuhos sa mukha ni Lihim. Walang hiya ka. Ngunit bago pa man matuloy ni Halina ang kanyang gagawin, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Lahat sila ay napalingon. Ang kanyang asawa, na kanina pa tahimik na nakaupo sa wheelchair nito, ay kumilos ng hindi inaasahan. Gamit ang isang kamay, mabilis nitong itinulak ang mabigat na mesang gawa sa mahogany na nasa pagitan nila. Ang buong mesa ay tumagilid. Ang lahat ng nakapatong doon, ang teapot, ang mga tasa, ang mga platito, ay nagsibagsakan sa sahig. Lumikha ng isang nakabibinging ingay ng nababasag na porselana. Ang mainit na tsa ay sumabog sa sahig, ngunit malayo sa kinatatayuan ni Lihim. Nakatitig ang lahat sa gulo sa sahig, at pagkatapos ay sa lalaking nakamaskara. Nakaupo pa rin ito sa kanyang wheelchair, ngunit ang isang kamay nito ay nakahawak pa sa gilid ng tumagilid na mesa. Ang kilos ay nagpakita ng lakas na hindi inaasahan mula sa isang taong lumpo. Natahimik ang lahat. Kahit si Halina ay natigilan, ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagtataka at isang bahid ng hinala. Dahan-dahan itong lumapit sa wheelchair. Pinagmasdan nito ang lalaki mula ulo hanggang paa. Isang lumpo. Bulong ni Halina, mas para sa sarili niya kaysa sa kaninuman. Pero paanong naging ganyan kabilis ang reaksyon mo? Nang maihatid na palabas si Halina ng mga gwardiya ng mansyon, mabilis na iginulong ni Bantayog ang kanyang wheelchair, papasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng may puwersa. Sa wakas, nag-iisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang gilid ng pilak na maskara. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ito. Ang hangin sa silid ay biglang naging malamig sa kanyang balat na kanina pa nakukulong sa likod ng metal. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Lumapit siya sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Ang tumambad sa kanya ay hindi isang mukhang sunog o may peklat. Ito ay ang mukha ng isang lalaking puno ng pag-aalala. Isang lalaking nasa bingit ng pagkawala ng kontrol. Ang mukha ni Bantayog siklab. Walang kulang, walang labis. Muntik na, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang sariling panga. Muntik na akong bumigay. Ang galit na naramdaman niya kanina habang pinapanood si Halina na apihin si Lihim ay parang kumukulong bulkan sa loob niya. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong tumayo, gustong sumigaw, gustong ipagtanggol ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan habang buhay. Ang pagtulak sa mesa ay isang desperadong kilos, isang paraan para makialam nang hindi tuluyang isinisiwalat ang kanyang sarili. Ngunit nakita niya ang tingin ni Halina. Ang pagdududa, ang hinala. Nagkamali ba siya ng kalkula? Masyado ba siyang nagpadalos-dalos? Naglakad siya? Oo, naglakad. Papunta sa kanyang mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya roon ang isang lumang litrato. Siya at si Lihim, mga paslit pa, nakangiti sa harap ng puno ng sampalok sa ampunan. Sa tabi niyon, isang mas bagong litrato. Dalawang matandang nakangiti, isang lalaki at isang babae na nakaakbay sa isang binatang Bantayog noong araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Sina Tio Andres at Tia Elena, ang mag-asawang umampon sa kanya. Naalala niya ang gabi kung kailan ipinagtapat ng mga ito ang lahat. Yog, anak, sabi noon ni Tio Andres, ang boses nito ay malumanay. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili naming kupkupin mula sa ampunan. Inilapag nito sa mesa ang isang litrato. 4 na tao. Ang kanyang Tio Andres at Tia Elena noong mga bata pa sila, at sa tabi nila ang mga magulang ni Lihim. Matalik naming kaibigan ang mga magulang ni Lihim. Paliwanag ni Tia Elena, may luha sa mga mata. Nang mangyari ang aksidente, wala kami sa bansa. Pagbalik namin, huli na ang lahat. Nasa kamay na ng kapatid ng kanyang ina, si Lihim.
Sinubukan naming kunin ang kustodya, pero hindi kami pinayagan ng batas. Ang tanging nagawa namin ay bantayan siya mula sa malayo. Noon, naintindihan ni Bantayog ang lahat. Ang yaman na minana niya sa mga ito nang sila'y pumanaw ay hindi lang basta biyaya. Ito ay isang responsibilidad, isang misyon. Ang misyon na ituloy ang hindi natapos ng kanyang mga kinagisnang magulang, ang iligtas si Lihim. Ibinalik niya ang tingin sa kasalukuyan. Lumapit siya sa isang pader na natatakpan ng isang malaking mapa ng kanilang bayan. Sa isang pindot, umangat ang mapa at tumambad ang isang pader ng mga monitor ng security camera. Doon, sa isa sa mga screen, nakita niya si Lihim. Nakaupo ito sa hardin sa isang bangkong bato. Hinahaplos ang mga talulot ng isang puting rosas. Nakita niya ang bakas ng pagkalito sa mukha nito, ngunit wala na ang dating kawalan ng pag-asa. Mayroon ng kislap sa mga mata nito. Isang kislap na siya mismo ang nagtanim. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Bantayog. Napakalapit niya, ngunit napakalayo. Araw-araw, pinapanood niya ito mula sa mga kamerang ito. Tinitiyak na ligtas ito. Tinitiyak na maayos ang kalagayan nito. Araw-araw, tinitiis niya ang pagpapanggap na ito para lang sa araw na masasabi na niya ang katotohanan. Ngunit ang pagdating ni Halina ay isang paalala na nauubos na ang kanyang oras. Ang plano niya ay kailangang manatiling perpekto. Biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Isang mensahe mula sa pribadong investigador na binabayaran niya para bantayan si Halina. Binuksan niya ito. "Boss, may problema. Si Halina Salarin, nakipagkita kay Mang Buwaya sa Pantalan kanina. May binabalak siyang masama. Doblehin ang pag-iingat." Nanlaki ang mga mata ni Bantayog. Si Mang Buwaya, ang pinakakilalang loan shark sa buong probinsya. Isang taong hindi nag-aatubiling pumatay para sa pera. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Ang kanyang determinasyon ay naging malamig na galit. Ang pagdududa ni Halina ay hindi na lang basta pagdududa. Ito ay nagiging isang tunay na panganib. "Hindi kita pababayaan, Lihim," bulong niya habang nakatingin sa monitor kung saan naroon ang mukha ng babaeng mahal niya. Kahit anong mangyari, ang insidente sa sala ay nag-iwan ng hindi mapakaling pakiramdam kay Lihim. Ang lakas na ipinakita ng kanyang asawa, ang tingin ng pagdududa ni Halina, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Ang mga piraso ng palaisipan ay naroon na, nagkalat sa harap niya. Kailangan na lang niyang buuin. Hindi na siya makapaghintay. Ang pag-asang siyog na nga ang lalaking nasa likod ng maskara ay mas malakas pa kaysa sa anumang takot na baka nagkakamali lang siya. Kinagabihan, habang siguradong tulog na ang lahat, isinagawa ni Lihim ang kanyang plano, ang silid-aklatan, ang nag-iisang lugar sa mansyon na laging nakakandado. Kung may mga sagot na itinatago ang kanyang asawa, siguradong naroon sa loob. Dala ang isang flashlight at isang manipis na hairpin na kinuha niya mula sa kanyang tokador. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang pinto ng silid-aklatan, sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakakandado nga. Kumuha siya ng isang malalim na hininga. Naalala niya ang mga pelikulang napanood niya noon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, ipinasok niya ang dulo ng hairpin sa susian. Kinapa niya ang loob. Pinakiramdaman ang mga tumutunog na mekanismo. Ilang beses siyang nabigo, ngunit sa huli, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa loob. Bumungad sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at leather. Ang silid ay napapalibutan ng matataas na bookshelf na abot hanggang kisame, puno ng libu-libong aklat. Sa gitna ay isang malaking mesang gawa sa Nara. Ito ang opisina ng kanyang asawa. Sinimulan niyang maghanap. Binuksan niya ang mga drawer ng mesa. Puro mga papeles ng negosyo,
mga blueprint, walang personal. Ginalugad niya ang mga estante ng libro. Hinahanap ang kahit anong bagay na wala sa lugar. Isang diary, isang album, kahit ano. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Sa isang hilera ng mga makakapal na encyclopedia, may isang libro na bahagyang nakausli. Kakaiba ang kulay nito kumpara sa iba. Nang subukan niyang hilahin ito, hindi ito gumalaw. Sa halip, naramdaman niyang tila isa itong lever. Sa pag-usisa, itinulak niya ito paloob. Isang mahinang pag-ugong ang kanyang narinig. At ang buong bookshelf sa kanyang harapan ay dahan-dahang gumalaw, umuurong papasok sa pader at nagbubunyag ng isang nakatagong silid sa likod nito. Napatakip si Lihim sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Nanginginig na itinutok niya ang flashlight sa loob ng sikretong silid. Hindi ito isang bodega ng mga kayamanan o ginto. Ito ay isang santuwaryo. Ang mga pader ay puno ng mga litrato. Ang kanyang mga litrato. May mga litratong kuha noong nasa ampunan pa siya, habang naglalaro, habang kumakain, habang natutulog. May mga litratong kuha noong nakatira na siya kay Halina, habang naglalakad papuntang palengke, habang nagwawalis sa bakuran. Lahat ay tila kuha mula sa malayo, mga sandaling hindi niya alam na may nagmamasid pala sa kanya. Ang buong buhay niya ay nakadokumento sa mga pader na yon. At sa gitna ng lahat, sa pinakapangunahing pader, may isang bagay na mas tumatak sa kanya. Hindi ito litrato. Ito ay isang guhit, isang lumang drawing na naninilaw na sa katagalan, maingat na inilagay sa isang mamahaling frame. Ang drawing ng dalawang bata na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng sampalok. Ang isa ay may suot na korona ng bulaklak at ang isa naman ay may hawak na singsing na gawa sa dahon. Ang mismong drawing na ginawa ni Yog para sa kanya bago sila magkahiwalay. Hindi na napigilan ni Lihim ang mga luha. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang salamin ng frame. Yog, bulong niya sa hangin. Ikaw nga. Lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang init ng kaligayahan at pag-asa ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ikaw nga. Ikaw nga talaga. Ikaw nga pala. Sa sobrang tuwa at pagkaabala, hindi niya namalayan ang mahinang paggulong sa kanyang likuran. Isang tunog ng pagbukas ng pinto. Nagulat, mabilis siyang lumingon. Sa bukana ng silid-aklatan, nakatayo ang kanyang asawa. O mas tamang sabihing, nakaupo sa kanyang wheelchair, ang pilak na maskara ay nakatingin ng diretso sa kanya. Sa gitna ng kadiliman, hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakita ba nito ang lahat? Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi masabi. Hawak pa rin ni Lihim ang flashlight. Ang sinag nito ay nanginginig sa kanyang kamay. Nakatutok sa lalaking nasa harap niya. Ang kanyang asawa. Ang kanyang estranghero. Ang kanyang bantayog. Ang sinag ng flashlight ay nanginginig sa kamay ni Lihim. Sumasayaw sa pilak na maskara ng lalaking nasa harap niya. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tanging ang maririnig lamang ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. Yog? Ang pangalan ay lumabas mula sa bibig ni Lihim na parang isang panalangin, isang tanong, isang akusasyon. Lahat sabay-sabay, walang sagot. Ang lalaki ay nanatiling hindi kumikibo sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan, lumabas si Lihim mula sa sikretong silid. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip. Binitawan niya ang flashlight na gumulong sa sahig at nag-iwan sa kanila sa malamlam na liwanag mula sa pasilyo. Sa isang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang naka-frame na drawing, ang nag-iisang katibayan niya. Alam kong ikaw yan, sabi niya. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Ang sabon, ang kanta, ang paglagutok ng mga daliri mo. At ito, itinaas niya ang drawing.
Ito ang patunay. Bakit, Yog? Bakit ka nagtatago? Lumapit pa siya. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hanggang sa nasa mismong harap na siya ng wheelchair. Inabot niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan, patungo sa maskara. Pakiusap. Magsalita ka. Tanggalin mo yan. Gusto kitang makita. Sa wakas, gumalaw ito. Mabilis nitong hinawi ang kanyang kamay palayo. Hindi ito marahas, ngunit sapat na para maramdaman niya ang pagtanggi. Napaatras si Lihim, nasasaktan. Sa loob-loob ni Bantayog, ang bawat segundo ay isang pagpapahirap. Nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ni Lihim. Nakikita niya ang pananabik at alam niyang kailangan niyang durugin ang lahat ng iyon para sa kaligtasan nito. Sa panganib na dala ni Halina at ni Mang Buwaya, hindi pa ito ang tamang oras. Ang pag-amin ngayon ay ilalagay lang si Lihim sa mas malaking kapahamakan. Kailangan niyang maging malupit para maging mabuti. Dahan-dahang itinaas ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay na nakaguwantes at itinuro ang drawing na hawak ni Lihim. Pagkatapos, gumawa ito ng kilos na parang sinasabing, ibigay mo sa akin. Nag-aalangan, iniabot ni Lihim ang frame. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ito ng ilang sandali na para bang may inaalala. At pagkatapos, sa isang iglap, ginawa niya ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Lihim. Binitiwan niya ang frame. Ang tunog ng nababasag na salamin ay pumuno sa katahimikan ng silid-aklatan. Kasabay ng tila pagbasag ng puso ni Lihim. Ang drawing ng kanilang pagkabata ay nakahandusay ngayon sa sahig. Sa gitna ng mga bubog, hindi pa ito natapos. Iginulong nito ang wheelchair paabante. Sinadyang daanan at yurakan ang papel gamit ang gulong. Isang kilos ng sukdulang pagwawalang bahala. Napatitig si Lihim sa ginawa nito, hindi makapaniwala. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang nilamon ng nagyayelong katotohanan. Nagkamali siya. Isang malaking, masakit na pagkakamali. Ang lalaking ito ay hindi ang kanyang Yog. Ang Yog na kilala niya ay hindi kailanman gagawin ito. Ang lalaking ito ay isang halimaw. Isang estrangherong pinaglalaruan lang ang kanyang damdamin at ang kanyang nakaraan. Itinuro nito ang pinto, isang malinaw at walang awang utos na umalis na siya. Hindi na nagsalita si Lihim. Wala nang mga tanong, wala nang mga luha, tanging isang nakakamanhid na pakiramdam ng kabiguan. Tumalikod siya, iniwan ang nagkalat na bubog at ang pira-pirasong alaala sa sahig. Naglakad siya palabas ng silid-aklatan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagdating sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Doon, sa kaligtasan ng kanyang 4 na sulok, bumagsak siya sa sahig. Hindi na niya napigilan ang paghikbi. Isang hikbing walang tunog, isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pag-asa ay isang lason. At siya ay isang hangal na uminom nito. Habang nakaupo sa malamig na sahig, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya mananatili pa rito. Hindi na siya magiging laruan ng kung sino man. Aalis siya. Bukas. Bukas ang kanyang kaarawan. Ang araw na kinamumuhian niya. Ngayon, may isa pa siyang dahilan para kamuhian ito. Ito ang magiging araw ng kanyang huling kabiguan. Kaya bukas din, sa mismong araw na yon, gagawin niya itong araw ng kanyang paglaya. Ang tunay na paglaya, mula kay Halina, mula sa mansyon, mula sa multo ni Bantayog, aalis siya, kahit wala siyang patutunguhan, Bantayog siklab. Mula sa kadiliman ng kanyang opisina, pinanood ni Bantayog sa monitor ang pagguho ng mundo ni Lihim. Nakita niya itong bumagsak sa sahig ng silid nito. Ang mga balikat nito'y nanginginig sa bawat hikbi. Ang bawat tunog ng pag-iyak nito
na naririnig niya sa pamamagitan ng isang maliit na microphone na nakatago sa silid ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. "Patawarin mo ako, Lim," bulong niya sa harap ng screen. "Patawarin mo ako." Ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang sadyang saktan ang nag-iisang taong gusto niyang protektahan. Ngunit kailangan. Ang hinala ni Halina ay mapanganib. Ang banta ni Mang Buwaya ay totoo. Kung aalis si Lihim sa mansyon ngayon, magiging isang madaling target ito. Kailangan niyang manatili sa loob ng mga pader na ito, kung saan kaya niya itong bantayan, kahit sa loob lang ng isa pang araw. Bukas. Lahat ay matatapos bukas. Pinatay niya ang monitor. Hindi na niya kayang panoorin pa. Naglakad siya papunta sa bintana at tinanaw ang kadiliman sa labas. Bukas ng umaga, darating ang mga abogado. Darating din ang mga pulis, naka-standby sa malapit. Ihaharap niya kay Halina ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Ang mga testimonya ng mga taong nautangan nito, ang mga recording ng pag-uusap nito kay Mang Buwaya, at ang pinakamabigat sa lahat, ang ulat mula sa isang mekanikong inupahan niya na nagpapatunay na sinadya ang pagkasira ng preno ng sasakyan ng mga magulang ni Lihim. Lahat ay nakahanda na. Kailangan niya lang na manatili si Lihim sa mansyon hanggang bukas. Ngunit nang buksan niyang muli ang monitor, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Lihim. Tumayo na ito mula sa sahig. Naglalakad ito papunta sa aparador at nagsimula itong mag-impake. Naglalagay ito ng iilang damit sa isang maliit na bag. Aalis siya. Hindi maari. Nataranta si Bantayog. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang pigilan ito. Ngunit paano? Paano niya ito mapipigilan nang hindi isinisiwalat ang lahat at sinisira ang plano? Nag-isip siya ng mabilis. Ano ang makakapagpatigil sa kanya? Ano ang tanging bagay na makakapagbigay sa kanya ng kahit kaunting pag-aalinlangan? Sapat na para manatili hanggang bukas? Isang alaala. Isang pangako. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang isang maliit at nakatagong safe sa ilalim ng kanyang mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng kamagong. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, sa ibabaw ng pulang velvet, ay nakalatag ang isang bagay na marupok at luma. Ang singsing na dahon ng sampalok, ang mismong singsing na ginawa niya para kay Lihim noong mga bata pa sila. Pinatuyo niya ito sa pagitan ng mga pahina ng isang makapal na libro at itinago sa loob ng maraming taon. Ito ang kanyang anting-anting. Ang simbolo ng kanyang pangako. Ito na ang kanyang huling baraha. POV. Lihim Alpaz. Tapos na si Lihim mag-impake. Isang maliit na bag lang ang dala niya. Wala naman siyang gaanong pag-aari. Tumingin siya sa bintana. Malapit ng maghating gabi. Hihintayin niyang mag-umaga kung kailan abala ang lahat at saka siya tatakas. Umupo siya sa gilid ng kama, niyakap ang kanyang bag. Ang kanyang puso ay manhid na. Wala nang sakit, wala nang galit. Tanging isang malamig na kahungkagan na lang. Habang nakaupo siya roon sa katahimikan, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa pinto. Isang kaluskos. Napatingin siya. Sa ilalim ng siwang ng pinto, isang maliit na bagay ang dahan-dahang itinulak, papasok sa kanyang silid. Isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Hindi siya gumalaw. Tinitigan niya lang ang kahon na tila ba isa itong ahas na handang tumuklaw. Isa na namang laro. Isa na namang panloloko. Ngunit nanaig ang kanyang pag-usisa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Pinulot niya ang kahon. Magaan ito. Walang disenyo. Simple lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inaangat ang takip nito. Nang makita niya ang laman, biglang huminto ang pagtibok ng kanyang puso.
Ang singsing na dahon, luma na, kulay kayumanggi, at marupok. Ngunit walang duda, ito iyon. Kasama niyon, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay na may kurbang L. Bukas, bukas. Nabitawan niya ang kahon. Ang singsing na dahon ay gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang atensyon ay nasa pinto. Tinakbo niya ito at binuksan ng malakas. Ang pasilyo ay walang laman, walang tao, walang wheelchair. Tanging ang malamlam na ilaw sa dingding at ang katahimikan. Ngunit alam niya. Alam niyang nandoon lang ito kanina. Nakikinig. Nagmamasid. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pagkalito. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari bukas? Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Bantayog. Bulong niya sa kawalan. Hindi na isang tanong, kundi isang pagkilala. Alam kong ikaw yan. Ang umaga ng kanyang kaarawan ay dumating ng may dalang kakaibang bigat. Hindi na ito ang bigat ng kalungkutan, kundi ang bigat ng pag-aabang. Hindi umalis si lihim. Ang salitang bukas at ang singsing na dahon ay sapat na para pigilan siya. Naghintay siya. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero naghintay siya. Bandang 9:00 ng umaga, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang magalang na katok ni Mang Nestor. Ito ay marahas at walang pasensya. Bumukas ang pinto at pumasok si Halina. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong 2 lalaking may itsurang maton, malalaki ang katawan, at may mga matang tila laging naghahanap ng gulo. Magandang umaga, mahal kong pamangkin. Bati ni Halina, isang nangiting mapang-asar ang nasa labi. Happy birthday! Mukhang hindi ka naman aalis, tama ba ang hinala ko? Napaatras si lihim. Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok? May mga paraan, lihim. May mga paraan, sabi ni Halina habang inililibot ang tingin sa silid. Nandito kami para sa huling negosasyon. Nalaman ko kasi na ang asawa mo hindi naman pala talaga lumpo. Isang manloloko. Kaya nararapat lang na doblehin niya ang bayad sa panloloko niya. Hindi ba? Kasabay noon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang kanyang asawa, nakaupo sa wheelchair. Sumunod sa likod nito si Mang Nestor na halatang ninenerbiyos. Ayan na pala ang bidang aktor, sabi ni Halina. Tapusin na natin to. 20 milyon. Ibigay mo sa akin ngayon din. O itong pamangkin ko ang magbabayad. Sumenya si Halina at mabilis na kumilos ang isa sa mga maton. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni lihim. Tiya, ano ba? Bitiwan niyo ako. Sigaw ni lihim, nagpupumiglas. Ang lalaking nakamaskara ay nanatiling tahimik, ngunit nakita ni lihim ang pagkuyom ng mga kamao nito sa ibabaw ng armrest ng wheelchair. Huwag kang mag-alala, lihim, sabi ni Halina. Ang mukha nito ay nag-aapoy sa kasakiman. Para saan patiyahin mo ako? Hindi kita pababayaan. Pagkatapos nito, aalis na tayo. Magsasama tayong muli. Ayoko, hindi ako sasama sa'yo. Wala kang pagpipilian, sigaw ni Halina. Tumingin ito kay lihim na may halong kabaliwan sa mga mata. Akala mo ba ganun lang kadali iyon? Ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagpakain sa'yo. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, kasama ka na sanang namatay sa mga walang kwenta mong magulang noon. Natigilan si lihim. Anong sinabi mo? Isang tawang nakakakilabot ang kumawala kay Halina. Ang hina mo talagang umintindi. Akala mo ba aksidente ang lahat? Tanga. Ako ang pumutol sa preno ng sasakyan nila. Konting sira lang sana para makuha ang insurance, pero sumobra yata. E di mas maganda.
Nakuha ko ang insurance at nakuha pa kita bilang alila. Ang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lihim. Ang halimaw na sumira sa kanyang buhay ay ang mismong babaeng nasa harap niya. Sa sobrang galit at sakit, hindi na napigilan ni Lihim ang sarili. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para makawala sa pagkakahawak ng maton at sinugod si Halina. Hayop ka! Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang ang isa pang maton at tinulak siya ng malakas. Nawalan ng balanse si Lihim, natumba siya paatras, napapikit siya. Hinihintay ang pagbagsak sa sahig. Ngunit hindi sahig ang sumalo sa kanya. Dalawang malakas na braso ang maagap na sumalo sa kanyang likod at baywang pinipigilan ang kanyang pagbagsak. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay hindi ang pilak na maskara. Nakita niya ang isang pamilyar na panga, isang pamilyar na leeg, isang pamilyar na dibdib. Dahan-ahan siyang tumingala. Ang maskara ay wala na. Nahulog ito sa sahig sa bilis ng kanyang pagkilos. Ang mukhang nakatingin sa kanya ngayon, puno ng galit na nakatutok sa mga maton at puno ng pag-aalala na nakatutok sa kanya ay ang mukha ni Bantayog. Yog. Bulong ni Lihim, hindi makapaniwala. Okay ka lang, Lim? Tanong ni Bantayog. Ang boses niya, ang tunay na boses niya, ay musika sa kanyang pandinig. Ang wheelchair ay nakatayo sa gilid, walang laman. Si Bantayog ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Natigilan ng lahat. Si Halina, ang dalawang maton. Napatanga sila sa revelasyon. Imposible. Nauutal na sabi ni Halina. Walang imposible, Halina, sabi ni Bantayog habang marahan niyang itinayo si Lihim. Ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad. Tapos na ang laro mo. Ang dalawang maton na natauhan na ay sabay na sumugod kay Bantayog. Ngunit ang Bantayog na kaharap nila ay hindi na ang payatot na batang lalaki mula sa ampunan. Sa isang mabilis at sanay na kilos, sinangga niya ang suntok ng isa. Ginamit ang lakas nito para ihagis ito sa kasama niya. Sabay silang bumagsak sa sahig. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Huwag kayong kikilos, pulis ito. Itinutok ng mga pulis ang kanilang mga baril. Mabilis nilang pinusasan ang dalawang maton. Lumapit ang isang opisyal kay Halina na ngayon ay namumutla na at nanginginig sa takot. Halina Salarin, inaaresto ka namin sa salang attempted extortion, physical assault, at sa pag-amin mo mismo sa salang murder. Hindi! Isang bitag to! Niloloko na niyo ako! Sigaw ni Halina habang kinakaladkad siya palabas. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng mga pulis na naglalakad, ng mga radyong tumutunog, tila huminto ang mundo para kina Lihim at Bantayog. Nakatayo lang sila roon, magkaharap. Ang lahat ng mga tanong, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang tanging natira ay ang lalaking nasa harap niya, ang kanyang yog. Bumalik siya. Tinupad niya ang kanyang pangako. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Lihim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay natagpuan na ang daan pauwi. Nang tumahimik na ang mansyon at tanging sila na lang dalawa ang naiwan sa silid, sa gitna ng nagkalat na bubog at ng isang naiwang wheelchair, walang nagsalita. Hindi kailangan. Ang unang ginawa ni Lihim ay lumapit kay Bantayog at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng 17 taon ng pangungulila, ng sakit, ng paghihintay. Sinuklian yon ni Bantayog ng isang yakap na mas mahigpit pa. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok ni Lihim na para bang gusto niyang siguraduhin na totoo ito, na hindi ito panaginip. Akala ko,
Nagsimulang magsalita si Lihim. Ang boses niya ay muffled sa dibdib ni Bantayog. Akala ko, hindi ka na babalik. Nangako ako, di ba? Sagot ni Bantayog. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Kahit kailan, hindi ko kinalimutan ang pangako ko sa iyo, Lim. Dinala siya ni Bantayog sa sala at pinaupo sa sofa. Doon sa wakas, ipinaliwanag niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga umampon sa kanya, na sila pala ay mga matalik na kaibigan ng mga magulang ni Lihim. Ikinuwento niya ang tungkol sa pamanang iniwan sa kanya at kung paano niya ito pinalago sa loob ng maraming taon na may iisang layunin, ang maging sapat na malakas para bawiin si Lihim mula kay Halina. Kaya ko itinayo ang lahat ng pader na ito, sabi niya habang iginagala ang tingin sa mansyon. Ang pagpapanggap na lumpo at may pilat, iyon ang pain para kay Halina. Alam kong pera lang ang kahinaan niya. Iyon ang tanging paraan para mailabas kita sa bahay na yon ng legal nang hindi kanya mahahabol. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Lihim, may bahid ang sakit sa kanyang boses. Ang sakit, Yog. Ang sakit isipin na kinamuhian kita. Hinawakan ni Bantayog ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Iyon ang pinakamahirap na parte ng plano. Kailangan kong itago sa iyo ang lahat para protektahan ka. Nalaman kong may mga kasabwat si Halina na mas mapanganib pa kaysa sa kanya. Kung nalaman mong ako ito, baka may magawa kang maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa iyo dahil sa akin. Tinitigan ni Lihim ang mga mata ni Bantayog, ang mga matang puno ng pag-ibig at pagsisisi, at naintindihan niya. Lahat ng sakit, lahat ng pagpapanggap, lahat ay ginawa nito para sa kanya. Pinapatawad na kita, bulong niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Bantayog. May isa pa akong sorpresa sa iyo, sabi niya. Halika, samahan mo ako. Inalalayan niya si Lihim patayo. Lumabas sila ng mansyon at sumakay sa isang sasakyan. Nagmaneho sila palayo, nilampasan ng ilog, at bumalik sa pamilyar na bahagi ng bayan kung saan siya lumaki. Ngunit hindi sila huminto sa bahay ni Halina. Nagpatuloy sila hanggang sa dulo ng isang maliit na kalye, kung saan nakatayo ang isang bahay na matagal nang hindi nakikita ni Lihim. Ang bahay nila, ang bahay kung saan siya isinilang. Naiwan itong abandonado sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang bakod ay bagong pintura. Ang hardin ay malinis at puno ng mga bulaklak na sampagwita. Ang bahay mismo ay mukhang bago. Ang mga bintana ay kumikinang sa sikat ng araw. Binili ko ito, sabi ni Bantayog. At ipinaayos, gusto kong ibalik sa iyo ang tahanan na kinuha sa iyo. Nangingilid ang mga luha, naglakad si Lihim papasok. Ang amoy ng bagong pintura at varnish ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa ilalim niyon, nandoon pa rin ang pamilyar na pakiramdam ng isang tahanan. Ang lahat ay inayos ayon sa naaalala niya, mula sa kulay ng pader hanggang sa itsura ng mga kortina. Yog, wala na siyang masabi. Sabi nila, ang kaarawan mo raw ang pinakamadilim na araw sa buhay mo. Sabi ni Bantayog. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Gusto kong baguhin yon. Simula ngayon, Lihim, ang kaarawan mo ay hindi na araw ng pagkawala. Ito na ang araw kung kailan mo nakuha ang lahat pabalik. Dahan-dahan, inilapit ni Bantayog ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na malambot, puno ng pangako, at lasa ng mga luhang masaya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, may kinuha si Bantayog mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na dahon. Lumuhod siya sa harap ni Lihim. Lihim Alpas, sabi niya. Ang boses niya ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Nangako ako sa ilalim ng puno ng sampalok na papakasalan kita.
Tinupad ko na ang pangako kong itakas ka. Ngayon, gusto ko nang tuparin ang isa pa. Binuksan niya ang maliit na kahon. Sa loob, isang simple ngunit napakagandang singsing na may maliit na diamante ang kumikinang. Pakasalan mo ako. Muli. Pero sa pagkakataong ito, totohanan na. Tumingin si Lihim sa paligid. Sa tahanan ng kanyang pagkabata. At sa lalaking naging tahanan ng kanyang puso. Wala nang anino ng nakaraan. Tanging isang maliwanag na hinaharap na naghihintay. Ngumiti siya. Ang pinakatotoo at pinakamasayang ngiti na naibigay niya sa buong buhay niya. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Oo, Bantayog. Oo. Isinuot ni Bantayog ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siyang muli. At habang magkayakap sila sa gitna ng sala ng kanilang tahanan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mas maliwanag, mas mainit. Ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Ito ang unang araw ng kanyang bagong kaarawan. Ang kaarawan na isinulat muli ng pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lihim at Bantayog. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang paghilumin ang pinakamalalim na sugat at may kakayahang gawing pinakamaliwanag na simula ang pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Naway may aral at inspirasyon kayong napulot mula sa determinasyon ni Bantayog at sa katatagan ni Lihim. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating basahin. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na po para sa amin. Huwag na rin po sanang kalimutang i-share ang ating kwento sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago po kayo dito, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga serye. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.